Hello, what's up? This is Kotman back again for another Ask Kotman video kung saan sasagutin ko yung mga tanong na iniwan nyo sa channel. Now, boring po itong video na to. So please, kung hindi kayo sanay sa mga ganong style ng video, move on na kayo, okay? So ito na po yung mga tanong na iniwan nyo sa channel. And kayo na mag-decide kung gusto nyo magstay or not, okay? So unang tanong, galing kay Boss Ips. Alright, ang ganda ng pangalan. Question lang po, bakit pagdating sa ilang mga games, ilalagay lahat sa low graphics? Kasi sa pagkakaalam ko, mas makikita ang performance niya sa higher graphics kung stable ba siya kahit sa 60 FPS lang. Genuine question po. Siguro tinutukoy niya dito yung mga reviews at saka siguro sa mga tropa niya rin. Bakit nilalagay lang sa low graphics namin, no? Usually, hindi ko naman sinabing lagi, pero usually nilalagay sa low graphics para ma-achieve yung highest FPS. Like, sa kanya siguro 60 lang. Pero sometimes pinipilit namin na umabot sa 90 to 120 FPS yung performance, especially kay Call of Duty Mobile, kaya kasi usually 90, and PUBG Mobile. And sa Mobile Legends 120 FPS, diba? So baka doon yung tutukoy niya. Anyway, sagutin natin yan. Sa tanong naman ni Boss Aldrin Balestra 2644, pag umiinit po ba palagi yung phone mo, natatanggal po ba yung dikit sa LCD ng phone? Okay, magandang tanong yan. Next tanong, kay Boss Nathalie E. Agustin. Baka naman, update ka Nubia Neo 3, bagong chipset yon, gaano ba yon ka-optimized? Okay, may mga pang ilang tanong na to, so sige, sagutin na natin. Now, kung interesado ka sa mga ganitong tanong, curious ka sa isasagot ko, let's start! Sa tanong ni Boss Ips, bakit pagdating sa ilang mga games, ilalagay lahat sa low graphics? Okay. Gusto kong i-real talk kayo rito. Siguro ito yung chance ko para ito na yung chance ko para ma-real talk kayo dito, no? Hindi pa po ganun kalakas. Even with the flagship chipset, ano bang flagship yan? Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Tapos MediaTek Dimensity 9400, tama, no? Yes, I believe yun yung mga flagship ngayon. Unless napanood nyo to na 8 Elite 1 or 2 na or something, or sa Dimensity 9500 na, maybe. But anyway, at least ngayon, yung mga 8 Elite at saka yung 9300 na Dimensity, hindi pa po talaga ganung kalakas para i-max out yung ibang mga games. Some games, yes, but yung mga heavy games like Call of Duty Warzone, well, siguro bigyan natin ng konting yun. Kasi talagang unoptimized yung game na yun eh. Even with the low graphics na, nagloloko pa rin using chipset na high-end or flagship. Sa 8 Elite, nagloloko pa rin si Warzone. Wag yun. How about PUBG Mobile? Kasi sa 8 Elite na natest ko, kaya niya lang hanggang 90 FPS with ano ba yung sumunod sa smooth? HD. And nung ano ba yung tinry ko last time? 8 Gen 3 naman, yun, hindi I know hindi siya yung current na king ng Qualcomm, pero the 8 Gen 3, you'd think na optimized na yung 8 Gen 3 after 1 to 2 years, di ba? Pero hindi. 8 Gen 3 PUBG Mobile smooth, yung lowest graphics, tapos extreme, or was that ultra extreme? I can't remember. Pero sagad yung FPS sa highest, sa max, and sa graphics naman naka-low, sa smooth, lowest na yon. Pero nakuha niya lang is 90 FPS. Tapos ang makukuha na FPS doon again, 90 FPS lang. Okay, 90 FPS. Ngayon, pag inakyat mo yung graphics from smooth, akyat ka ng konti sa HD, even Ultra HD, babalik po siya sa 60 FPS. Ultra HD, I believe babalik siya sa 30 to 45 FPS lang. PUBG Mobile po ito That tells you a lot na hindi po talaga pa ganun kalalakas ang mga chipset ng smartphone. Hindi pa nila kayang bilhin mo gaano na ba katanda or katagal ang PUBG Mobile sa industriya? Diba? Ang tagal na, my God. Last 2018 pa. 2025 na ngayon. So that's 6 years to 7 years. Something like that, no? Around that. 6 years. 7 years. Yeah, I think 7 years na. 2025 na ngayon plus 2. Okay. 7 years na. 7 years na si PUBG
mobile sa industriya ng Android and iOS. Pero, hindi natin masagad sa ultra graphics and ultra extreme FPS. Yes, okay. Now, yung question ni Boss Eps, bakit pagdating sa ilang games ilalagay lahat sa low graphics? Ang pinakasagot po dyan is, mas masarap po kasing maglaro na real-time yung response, real-time na pag pinindot mo, smooth ang movement, smooth yung pagbaril, smooth yung pagtakbo, ang gandang tingnan. Mas masarap po kasi maglaro ng ganon. Kaysa sa napakaganda ng graphics, alam mo yun, realistic yung galaw ng tao, realistic lahat, pero nadidelay or nagkakaroon ng frame drops, gumagaral-gal. Kalagitnaan ng lalaro mo, parang tumigil yung karakter, tapos tumakbo ulit. Diba? So, that is why hindi po siya advisable na itataas mo yung graphics and then isasagad mo rin yung FPS. Best settings po talaga. Kahit saan po yan. Even long before, hindi pa ako Android user, wala pang Android doon. Even nung PC days pa lang, Windows PC pa lang ang uso. Siyempre, budget user ako, budget PC gaming ang gamit ko. Talaga naka-lowest hanggat maaari. Yung graphics, pero sa FPS sinasagad namin. Lalo sa online game, yung Counter-Strike, Point Blank, ano pa ba yung mga sikat dati. Basta yung mga real-time na online gameplay sa PC, mas importante po talaga ang responsive. Yung pagbaril mo, baril. Kitang-kita mo, smooth ang movement. Hindi po mahalaga sa online gaming ang sobrang realistic. Although, kung supported naman, kaya naman ng pyesa ng smartphone mo, ng chipset, ng graphics card. Kaya naman niyang pagsabayin ang magandang graphics, realistic graphics, and 120 FPS. Abay, yes! Go! Good! Push! Isagad mo lahat ng graphics mo. Isagad mo sa ultra ang graphics. Isagad mo sa ultra extreme ang FPS. Susuportahan ka dyan. Kung meron ng chipset na kaya yon sa PUBG Mobile. Okay, alis tayo sa PUBG Mobile. Lipat tayo sa Call of Duty Mobile. Same. Wala pa. Yata, I believe, na-test ko rin naman yung ang Qualcomm Snapdragon 8 Elite dyan. Okay? Na-test ko na yan dyan, Call of Duty Mobile. Hindi ko talaga magamit yung sagad-sagad sa graphics and sagad-sagad sa FPS tapos na makuha ko ng 20. Hindi, bababayin sa 60 FPS. Kasi hindi pa po talaga, real talk, hindi pa po ganun kalalakas ang mga chipset ngayon. Malakas lang siya compare sa mga lumang chipset, pero sa totoong gamit, totoong mga games na mga heavy demanding games na, hindi sila ganun ka-impressive. Sana sa darating na Dimensity 9500, sa darating na next generation ng Qualcomm Snapdragon 8 Elite, kaya ng sagad lahat ultra. Sobrang matutuwa talaga ako pag nangyari yun. So, yeah. And then, continue natin. Kasi sa pagkakaalam ko, mas makikita ang performance niya sa higher graphics. Siguro itong larong to na tutukoy mo, baka hindi online game, pwede. Kung offline game lang naman, why not? Sige, sagad mo ang graphics mo and then FPS agad din. Kasi ikaw lang naman yun. Gusto mo talaga makita realistic lahat, why not? Pero sa online games, isasagad mo ang graphics while nakasagad din yung FPS. Hindi po yun highly recommended. Mas masarap maglaro, especially mga shooting games. Mas masarap pa rin ng high FPS and hindi ganun kagandahan. Basta okay na yun. Basta maganda na or maayos na yung render ng graphics. Okay na yun. Kita mo yung target na maayos, mababaril mo. Okay na yun. But let's be realistic. Di ba? Hindi po talaga ganun kalakas ang mga, hindi pa ganun, as in, ganun kalakas ang mga chipset ngayong 2024, 2025 year. Kahit siguro sa 2026. Hindi pa rin yan, I believe. I could be wrong. And kung mali ako rito, I will be really glad to be wrong. Kung 2025 to 2026 is kaya na lahat ultra, sa PUBG, sa Call of Duty Mobile, and even sa Genshin Impact, sagad-sagad. 120. Alam ko, may napanood ako hanggang ngayon hindi ko pa rin siya nakikita na nangyari. Na ang Genshin Impact Mobile, not the PC version, Genshin Impact Mobile, Android version, 120 FPS at tapos ultra graphics. May napanood ako na nagawa yun Pero nagdududa ako kung yun ay mobile ba ang pinakita niya sa amin or the PC version. Kasi sa PC version, ibang usapan. Mas malakas pa rin sa PC version
Yeah, understood? So, yun. Genuine question po yun. Maayos ko naman po sinagot, no? I hope naging helpful and informative yung sagot ko sa inyo, boss. Pero yun nga, sa inyo lahat dyan, mga gamer, mga feeling higher being kasi naka-flagship phone sila. Magpakatotoo na tayo, no? Hindi talaga ma-achieve yung 120 FPS sa PUBG Mobile nang hindi mo binababa sa low graphics yung settings. Even Call of Duty Mobile. Even Genshin Impact. And ano pa ba? Basta yun. Anyway, continue. Galing kay Boss Aldrin Balestra. Pag umiinit po ba palagi yung phone mo, natatanggal po ba yung dikit sa LCD ng phone? Saan po masagot? Hindi naman kasi usually ganun bilis ma-deteriorate yung mga pandikit na ginagamit sa mga phone. No, hindi po. I don't believe na nangyari na yan as early as, kunwari, bago yung phone mo, as early as a year. Hindi yan nangyayari usually. Unless napabuksan mo na before, which is ibang story na yan. Pero never na-touch ng technician yung phone, tapos kusang matatanggal yung dikit. No, hindi naman po. Hindi po ganoon. Alam ko ang ginagamit ng mga adhesive ay hindi ganoon basta-basta matutunaw ng thermal na init na lang na galing sa phone. Okay? Hindi basta-basta. I'm not saying perfect. I'm not saying that. I'm just saying hindi lang basta-basta. Okay? Now, ang possible na ikakaaga ng pagtanggal ng dikit ng phone mo. Yes, meron po. Ang possible na magiging rason dyan is lumobo yung battery. Siyempre, pag lumobo yung battery, itutulak niyan ang likod at harap. Yung likod ng phone at harap ng phone. That means, aangat yung LCD and even the case sa likod kung sandwich type ang ginawang na design. Pero yun nga, like I said, hindi basta-basta yung pandikit, pero yung paglobo ng battery mo, basta hindi nalaglag. Siyempre, ibang usapan yun. Pag nalaglag, nasira mo talaga integrity ng phone. Yung dikit, malamang natuklap yun. So, ilabas natin yung nalaglag or nahigaan kasi lagi mong tinutulugan ng phone mo. Hawak-hawak mo, may tulog ka na. Tapos nahigaan mo na kasi kakaikot-ikot mo. Ibang usapan yan. So, normal circumstances lang na bigla lang matatanggal ang phone o aangat ang LCD is malamang lumulobo na yung battery. Yun yung pinakamadalas kasi na case sa amin dati. Lumobo lang kasi yung battery. And that means, pag lumobo na, mag-start ng lumobo is replace mo na yung battery kung ayaw pang i-replace yung phone. Okay? Ayun. Yun lang. Ingat lang kayo ngayon sa mga technician out there na sasabihin original yung battery or good yung battery or something like that. Tapos, pagka uwi nyo, ang bilis pala malobat. Bago yung battery, ang bilis malobat. Okay? So, pagka ganun po, ibalik nyo sa technician. Kasi, tandaan nyo po karapatan nyo po ito. Nagbayad kayo para maayos yung phone. Yun yung word Nagbayad kayo sa technician para maayos yung phone. Ngayon, tinanggap nyo yung phone, pag uwi nyo, ginamit nyo ng within the day lang or within a week, pwede pa nga. Pero within the day, sabihin natin within the day. Within the day lang, may issue pa rin yung phone, lalo dun sa kung saan sa inayos, which is the battery or kahit ibang pyesa. Pero siyempre na specific tayo sa battery yan. Kahit, again, applicable to kahit sa ibang pyesa na pinagawa nyo. Nagbayad kayo para maayos, umuwi kayo hindi maayos, ibabalik nyo po yun sa technician kasi back job po yun. Sa aming mga technician, mahalaga ang integrity. Pagka palpak, which is alam ko naman, ako, ang dami ko nang ginawang mga gadgets, mga devices. Never akong naningil pag back job issue. Hindi kasi ako perfect. Alam ko na minsan magkakamali ako, may makakalimutan akong dikit, tornilyo, etc. at some point. Kapag ganoon, pag back job, ako ito yung practice ko. Kaya nabuhay ko ang pamilya ko ng mahigit 1 dekada. Kapag technician lang, nire-recommend ako sa ibang mga tao na mga nagawaan ko na, napagservisyoan ko ng mga kliyente. Kasi mataas po ang respeto ko sa trabaho. Yun ang bumuhay kasi sa pamilya ko. So kapag may back job, hindi na po ako naniningil. Okay? So, sa mga ito napapadala siya niya, nagre-reklamo sa comment section. Minsan nagpi-PM pa sa akin. Pinagawa ko po hapon. Tapos pag uwi ko po, okay naman siya. Kaso nga lang, nung gumising ako, ang bilis pa rin malobat pala. That means, palpak yung gawa. Okay? Either peke yung nilagay na pyesa or talagang palpak yung technician. So that means back job po yun. Dapat hindi na naniningil ang technician doon. Again, nagbayad ka para ipaayos. Kung sira, hindi na-meet yung bayad mo. Hindi nagkaroon ng pagkakasundo. Pwede nyo pong i-reklamo yan actually sa barangay or sa DTI. Pagka ganyan. Again, nagbayad ka. Unless na lang may kasunduan kayo before na baka hindi to maayos talaga 100%. Tapos pumayag ka sa kasunduan. Kasalanan mo yan. Pero again, in general, paggawa, nagbabayad ka para magawa.
Kung sira pa rin, hindi worth it yung binayad mo. That means, ibalik yung pera mo or backjab niya yan, ayusin na maayos. Okay? Tigilan nyo na po ako ng pag-PPM na sa akin nyo irereklamo, iba namang technician ang gumawa. Hindi naman pala ako. Okay? So, unfair din sa akin yun, siyempre. Ang asikasuhin ko lang is kung ano yung ginawa ko, kung ano yung tinrabaho ko. Alright? Anyway, I hope naging yan. Balik tayo. Sorry na segue ako. Galing kay Boss Aldrin Balestra 2644. Pag umiinit po ba yung phone, natatanggal po ba yung dikit sa LCD ng phone? Hindi po basta-basta. Pero usually, hindi kasi yun dahil sa pandikit. Malamang is lumobo. Lalo pag bago yung phone. Malamang lumobo lang yung battery. Siyempre, meron pa rin possibility. Hindi ko pala pwedeng tanggalin yung possibility na baka low quality lang yung phone or defective yung phone na binili mo. May possibility nga pala na gano'n. Pero maliit naman yung chance na gano'n eh. Okay. Pero just in case, may possibility na gano'n. Dito naman ngayon galing kay Boss Natalie E. Agustin. Baka naman update ka Nubia Neo 3 bagong chipset yon. Gaano ba yon ka-optimize? So, okay. I believe na review ko na Nubia 1, Nubia 2, and now Nubia 3. Malamang hindi ko na siya i-review. Pero, I'm not really sure. 50-50 pa ako. Pagka available siguro or may nahiraman tayo or pagka may extra cash tayo at nakabili tayo niyan. Sige. Siguro na lang. Patulang ko na lang din. But, 50-50 lang ako doon. Still, regarding sa question niya is bagong chipset yon. Gaano ba yung optimize? Bagong chipset. So, that's not gonna be optimized pa anytime soon. Kung yung T820 nga niya, I believe, let's check. The Nubia Neo 1, which is the T820, which is also the chipset of Nubia Neo 2. T820 rin po ito. Tama ako. T820 rin. So, same. Parang ano lang to eh. Si Nubia Neo 1 and 2 is just an update, not an upgrade ha. It's just an updated version ng Nubia Neo 1 ang Nubia Neo 2. Both sports similar lahat halos eh. Sa 2 lang nadagdagan lang ng shoulder buttons na capacitive sa gilid. So that's more on nagdagdag sila ng features rather than an upgrade. It's not an upgrade. It's more on an update with added extra features para talaga magmukha siyang gaming phone, si Neo 2. Now, going to Neo 3, ito yung kanyang current na specifications. Supposedly, mag-i-sport siya ng T8300, which is a relatively newer chipset compared sa the 8200. Pero, may mga nagsasabi na this is actually a rebrand. Rebranded lang siya. While hindi ako nag-agree talaga totally doon kasi magkaiba po sila ng ginagamit na Cortex or mga CPU sa loob ng chipset. Naniniwala ako na yes, pwede na rin nating sabihin, again, not an absolute yes na parang rebrand siya. Pero kung usapan chipset, magkaiba po sila actually. Slightly gumagamit ng more efficient Cortex si 8300, this one, kasi gumamit siya ng A78 while sa Nubia Neo 2 gumamit siya ng A76. Pero this one kasi kahit A76 ang ginamit niya, yes, less efficient pero sobrang tiny lang po na difference yung A76 versus A78 Gumamit po siya ng at least 4 na A76. Okay? 1 2.7 and tatlong 2.3. Sa Neo 3, dalawang A78 tapos 2.2 GHz pa. That's parang Helio G99 in a way. Pero more efficient na Cortex. So, in a way, kahit sabihin nyo na A78 yan, mas efficient yan, pero the clock speed is napakababa. So, efficient nga ito, pero mas malakas pa rin yung Neo 2 sa 2.7 up to 2.3. Even sa 2.3 pa lang, talo na agad si Neo 3. Kasi 2.2 lang eh. Now, yung susunod na 4 na cluster naman, which is the A55, 2 GHz lang. Which sa Neo 2, A55 din ang gamit po niya. 4 din. 4 na A55. And 2.1 GHz naman yung kanyang ginagamit na clock speed. Higher pa rin. So, kung on paper, masasabi ko na mas malakas pa rin kahit paano si T820. Supposedly. Pero syempre, hindi ganun ang lalabas sa Antutu. Another thing is na chinek ko sa Mali G57 na ginagamit ni Neo 2 or the T820, yung lumang T820 na ginagamit ni Neo 2. Pag chinek natin dito, this one,
The T820, again, from Unisoc website to ha. This is Unisoc website. Ayan. Unisoc website. Sabi rito, ang GPU niya is G57 MC4. This is quad-core na GPU. Quad-core GPU up to 850 MHz. Quad-core si Neo 2 ang GPU niya. At ang taas, kahit paano, 850 MHz. Quad-core ha. Now, sa Neo 3, ang gamit po niya is dual-core G57 lang. G57 MC4 sa T820. Sa T8300, naging G57 dual-core. Nabawasan ng 2 core yung GPU. So, downgrade sa GPU. Ayan o. G57, parehong G57 sa T820, pero quad-core ang gamit dito, while here, dual-core na lang. Gamitin natin mismong word ni Unisoc. Ito again, Unisoc website yan. Ang word niya is, it's Mali G57 dual-core GPU. So, dual-core, hindi ako magaling sa mata, pero dual-core na Mali G57 is not stronger or more powerful than quad-core na G57. Magaling ka rin siguro sa math, boss, no? Siguro naman kita nyo yung difference ng parehong G57 pero magkaiba ng number of cores. Alright. So, do you think this is an upgrade? I don't think this is an upgrade. Kasi chipset, yes, more efficient, but not that ganun kalaking gap sa A76 ang A78 na Cortex. Not that big of a gap. And dalawa lang yung A78 niya. The rest, 6 A55. Which is A55 din ang 4 ng T820. So, again, hindi ako fan ng Antutu score, pero siyempre ginagamit natin yan as basis. So, kayo nang bahala kung maniniwala kayo sa Antutu score na mas mataas ang score niya, mas sasabihin na mas malakas malamang ang T8300, but I wouldn't believe that. And knowing Unisoc, hindi rin ganun ka-optimized yung T820, malamang hindi rin, lalo na to na mas bago si T8300, malabong maging optimized din ito. Even malamang next year. And kung mali ako, I would be happy to be wrong kasi that's an improvement para sa ating mga gamers, na mga budget gamers. Pero kung tama ako, yeah, it's not really much na something to be excited about. Mas pipiliin ko na lang ang Neo 2. So again, naghahanap kayo ng gaming, Neo 2. Possible na mas mura na ngayon si Neo 2. Kasi mas bumaba talaga yung GPU dito ni Neo 3. Mababa. Same G57 ha? Yep. And lower clock speed sa A78. Again, gamitin nyo yung A78 na Cortex. Dalawa lang. So, it's not much na difference or gap sa 4 na A76 with higher clock speed. So, yun lang naman. So, I'm not sure. Again, hindi pa naman final tong mga nakalagay dito. Coming soon pa rin naman. I'm not sure kung bakit wala pa. And yes, available pa rin naman yung gaming triggers niya na nandoon sa Neo 2. So, again, ako lang naman ang tatanungin. Hindi ko pa nire-review. I could be wrong. I could change my mind. Pero for now, mas pipiliin ko yung Neo 2. Kasi at least matagal-tagal na yan. May mga updates na natanggap yun. And medyo slightly optimized na rin yun sa mga ibang games. Actually, mas marami na sigurong games ngayon na mas optimized siya. Pero I'm not saying na super optimized guys sa Qualcomm at MediaTek. It's a different usapan kapag si Unisoc ikukumpara mo sa optimization ng Qualcomm at MediaTek. That's a very different story. So, please no. Let's not do that. So, yun lang. Kung sa ngayon, as of the making of this video, Neo 2, yun na lang pagtuunan yung pansin. May review po ako noon. Maganda naman ang review ko doon. Not the best smartphone, pero best yun na alternative as a gaming phone na naglalaro lang around 10,000 pesos. Kung gaming phone ang hanap nyo, hindi kayo masyadong sa camera. May camera naman yun nakakashoot. Hindi nga lang ganun kaganda dapat. Again, gaming lang. May shoulder triggers yun May extra button yun na parang talagang pang gaming. Tapos yung itsura gaming. Neo 2 na lang. Neo, ZTE Nubia Neo 2. Iwan ko yung link ng review ko noon sa channel. Or hanapin nyo na lang. Possible na lumabas din naman yung video ko pag sinerge nyo Pero andito yun sa channel. Yung Neo 1 and Neo 2. So, pagpipiliin ako again, Neo 2 na lang. Hindi ako excited dyan sa Neo 3 na yan.
Hindi naman ako ganun ka-excited sa AMOLED niya. Yes, AMOLED. Actually, yes. So, AMOLED nga pala siya. Hindi ko nabanggit. AMOLED and LCD lang pala sa Neo 2. So, kung AMOLED lover ka, go! Siyempre, di ba? Pero, I believe mas matibay yung LCD sa AMOLED. Mas maganda ang AMOLED. Walang question dyan. Pero, mas prone kasi sa screen burn at mga lines ang mga AMOLED. I'm not saying perfect ang LCD, pero I'm just saying, gaano karami ang nabalitaan nyo na nag-screen burn ng LCD or nagkaroon ng green line ng LCD versus AMOLED. Oh, gandang topic yan next time. Anyway, gusto nyo ba yung tanong na yun? Sagutin natin. Itanong nyo, iwan nyo sa comment section, try natin, sagutin yan. But anyway, yun yung sagot ko sa baka naman update. Ayun, in-update ko na po kayo. I'm not particularly excited sa Neo 3. I would still prefer, or I would recommend you na go for Neo 2 na lang. Optimization, ako hanggang ngayon, yung T820 na Neo 2 hindi pa ganun ka-optimize. Lalo na tong T8300. Malamang hindi pa rin yan optimize o optimization ang usapan. Anyway, I hope naging helpful itong video na to and informative. Ang ganda na lang. Kung may mga tanong kayo, questions kayo about sa mga smartphones, preferably smartphones, please iwan nyo sa comment section. Pag good dyan, feature natin next video. Ang ganda lang, this is Rain Manguera and you are watching Kotman Channel. Okay? I'll talk to you again soon.